Aba mga mare, kahit hindi ako marunong sumayaw, napasayaw nga tayo dito sa binisita nga nating kaibigan. Maaga pa nga lang, andito na nga si tatay, bali magpapataba nga siya dito nga ng talong parang halalong mamunga. Sa mga nagtatanong nga ako anong pataba ang nilalagay natin mga mare, ang tawag yata dito ay urea. Hindi ko nga alam kung urea o urea. Sino nga dyan mga mare ang nagtatanim, alam kong alam niyo yun. At eto nga, kumuha na nga rin sila dito ng talong mga mare. Para kahit papaano, meron nga tayo ditong madala para nga sa bibisitahin nga natin. Bago nga umalis, nagpakain na muna nga sila ng itik dito mga mare. Tinan nyo na may itik nga natin. Ito ang si Eric, pinakuha na nga rin namin dito mga mare. At sabi namin pumili na nga lang din kahit papaano kasi marami na rin talaga nagsipagtigas na talong. At eto nga mga mare si Eric, pagkatapos nun ay kumuha na nga rin siya ng mga sili. Susunod nga na pagtatanim nga natin, sabi ko nga kiran 2 linya na nga lang. Dahil mas marami ngang matatanim kapag ganun. At natuwa naman nga kami mga mare, ang ganda pala dito. Sa Porac, Pampanga pala to mga mare, at first time nga lang namin dito makapunta. Meron palang ganitong lugar na kaganda. Habang nasa biyahe nga ako mga mare, ayan, nag-iisip nga ako ng content. Hindi kasi talaga mahirap mga mare kapag content creator ka. Talagang kailangan palagi kang may iniisip para palaging may bago. At eto't nakarating na nga kami pagkalipas ng 1 oras. Kaya ang nakahula kung saan kami pumunta. Ang ganda pala sa lugar nila Mama Rochelle. Mas maganda dito, talagang puro puno ang makikita mo. Talagang probinsyang-probinsya siya mga mare. Ito nga rin yung isa sa goal nga namin, yung magkaroon nga tayo ng mas malawak nga na lupa. Tapos nasa gitna na nga mga mare yung bahay mo at yung nasa paligid mo puro tanim. Ay naku, doon na talaga tayo mabubuhay at tatanda. Matagal na nga rin itong nakaplano, ngayon na nga lang nakulayan mga mare, at ang ganda-ganda nga ng lugar nila. Kahit saan ka tumingin talaga may puno. Nakakatuwa din kasi mga mare, nakikita ko lang tong lugar nila Mama Rochelle. Ngayon naman dito na nga kami. Ay swimming pool nga lang to, pero tingnan nyo naman napakaganda at napakalinaw. Bukod pa nga dun mga mare, ang ganda rin talaga ng tambayan nga nila dito. Kaya nang pagdating ko, nag-selfie nga rin ako agad para may remembrance kila Mama Rochelle. Sabi ko nga kay Eric ay picturean nga ako mga mare. Buti na nga lang matyaga nga itong si Eric, kada picture nga sa akin. Ganda kasi dito mga mare, sobrang maaliwalas nga siya at presko rin talaga. Pagkatapos naman nga nagpicture nga rin kami 2 nga dito ni Eric. Di mo nga rin mapagkakailang magpinsan, paano magkakulay talaga kami. At eto syempre, mawawala ba ang chikahan? Ganito rin ba kayo mga mare, pag nagkikita-kita nga kayo magkakaibigan, talaga hindi nawawala ang chika? Grabe lang din talaga mga handangan nila Mama Rochelle. Akala mo talaga may catering. Abay, makakatikim nga tayo ng luto nga ng Kapangpangan. Uy, shout out dyan sa lahat ng mga Kapangpangan na nanonood nga sa amin. Ano yung pinaka best recipe nyo sa inyo? Kung hindi nga ako nagkakamali, isa nga sa best recipe nga ng mga Kapangpangan na ay sisig. Tama nyo na nga lang ako mga mare kung tama nga yung pagkakaintindi ko. Nung mga oras nga na to mga mare, inaantay pa rin namin sila Ma'am Carol. Habang wala sila, nagkukwentuhan nga lang kami tungkol kay Meta, sa affiliate, at kung ano-ano pa nga mga mare. At eto nga mga mare, sila Kuya Mark si Pangit. Ay sus, nagkamali pa nga ako mga mare ng tawag. Eto nga sila Ran, akala mo talaga marunong magbilyar. Ang maganda nga rin dito kala Mama Rochelle mga mare, hindi ka mainim kasi ang dami mo nga pwedeng gawin. Sabi nga ni Ran, na-enjoy niya nga din daw mga mare ang magbilyar nga dito. Pagka-uwi nga namin, abay naghanap na nga sa marketplace. Sabi ko naman, saan niya naman ilalagay yun? Di na nga namin alam kung saan ilalagay yung gamit, dadagdagan niya pa. Pero iba nga rin yung may ganito mga maring banding yung mga kalalakihan. Wow, nakashoot nga itong si Ran. Hindi naman nga halatang tuwang-tuwa siya mga mare. Akala mo talaga marunong na marunong pero nakakashoot talaga siya. Syempre, kapag magkakaibigan ay content creator, ay talaga naman nga mga mare, hindi mawawala ang paggawa nga ng mga videos. Si Mama Rochelle nga mga mare, ang may idea nga nito na maglakad-lakad nga daw kami paunti-unti kasi meron nga siyang ginawa. Alam ko nga uploaded na yun mga mare sa account nga nila, at eto nga't kunyari ngayon lang kami nakarating nga dito. Bale, lumipat na rin pala kami ng pwesto nga mga mare kasi sabi nga ni Ate Rochelle, pag ganito nga daw oras ay mapresko na nga dito mga mare. Ganun kasi talaga kapag nagkakwentuhan kayo tapos malakas ang hangin, narinig mo lang yung ingay nga ng mga kuliglig. Ito nga mga mare yung masarap yung buhay, parang walang hinahabol na oras. Nakakatuwa nga rin pala si Inday Eunice mga mare, ay inabot na nga rin sa akin yung regalo nga ni Mama Rochelle. Lahat nga ng binigay ni Mama Rochelle ay talagang magagamit ko nga mga mare, at nakakatuwa ay meron pa nga pangalan yung wallet na Run in Gain. Ito pa nga daw yung galing pa nga sila sa Boracay. Sabi ko nga hindi na rin ako mababash kapag naghihilamos ako dahil may headband na nga kapag ako maghihilamos, at meron nga rin pabango. Thank you nga po ulit Mama Rochelle at Inday Eunice. Huwag ka mga mare,
mare, bukod nga dun ay meron nga rin silang ibinigay sa aming kalabasa at papaya. Apaka-sweet nga nila mga mare magnanay, at etong at si Inday Eunice ay napakahilig pala talaga sa okoy. Kaya mga mare, kung nagkikrave ka sa okoy, ay meron nga ditong malapit sa atin sa Malolos nga lang sa may Sentro Mall. Din pwede nga siya sa bata mga mare dahil wala nga siyang preservatives. Nung kinagabihan naman nga mga mare, ayan, nagpa-practice nga kaming sumayaw. Kung mga mare, kung alam nyo lang, hirap na hirap talaga ako sumayaw. Alam nyo naman, sobrang mahiyain ko nga mga mare, sumasayaw nga lang ako kapag biruan, ganun. At syempre, kapag sapilitan nga, kapag kailangan ko ng grade na mataas sa PE, parehas kaliwa yata ang mga paa ko mga mare, kaya hiyang-hiya ako. Ay sus, pagpasensya nyo na po, tawang-tawa naman po si Gail nga natin dito sa tabi ko. Nakailang ulit nga rin kami niyan mga mare, hanggang sa makuha na nga namin yung perfect nga na sayaw. Kaya uunahan ko na nga yung mga basher nga natin, sasabihin kasi nun matigas yung katawan ko, ay naku mga mare, kailangan pa talagang pakuluan. So ganun pa man mga mare, ay masasabi ko nag-enjoy rin naman ako, at kahit papaano ay natututunan ko na nga makijaming sa ibang tao. Siguro mga konti pa mga mare, matututo na nga rin ako. Nung nakita nga kami ni Inday Eunice, abay sumama nga rin siya mga mare, at game na game nga rin sa pagsayaw. Sana nga paglaki nga ni Gail mga mare ay talagang bibong-bibong bata, hindi magmana sa aming mga magulang niya na napakamahiyain. Nagulat naman nga ako dito kila Ran at kila Eric. Paano ba naman habang sumasayaw pala kami dito ay sumasayaw nga din sila? Dapat pala si Ran na lang yun nandun mga mare, kasi game na game yan sa pagsayaw, at napakadami din namin kwentuhan. Alam nyo bang mga mare, yung kwentuhan namin ay umabot nga hanggang alas 9. Yung tipong hindi nga iniisip kung gaano nga kalayo ang magiging biyahe namin pag uwi, at pag uwi nga namin mga mare, pinadalan pa nga kami nila Mama Rochelle nga ng saging. O diba mga mare, iba rin talaga kapag may kaibigan kang maraming ang puno. Pagkatapos nga nun mga mare, nagpaalam na nga rin kami sa isa't isa, at maraming salamat po sa lahat ng nakasama namin at nakabanding nga namin dito. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yan? Bukas na lang ulit.